Mga bro, mukhang nagiging seryoso na talaga ang Department of Transportation sa pagpapalakas ng maritime at air assets ng bansa. The daughter is now eyeing French-made big vessels at Airbus Air Assets, habang umaasa si Acting Chief na sa pagitan ng 2026 at 2027 ay ma-deliver na ang 20 sa kabuuang 40 fast crafts na binili ng ahensya. Malinaw na layunin nito ang pagpapabilis ng connectivity sa mga isla at pagpapalakas ng maritime presence natin, lalo na sa mga lugar na malapit sa West Philippine Sea. Pero eto ang interesting part, mga bro, sana nga raw, ang mapiling shipbuilder para sa mga malalaking barko ay ang SOCARENAM imbes na ang OCEA. Bakit? Kasi may capability ang SOCARENAM na magtayo ng mga steel hull vessels, na mas matibay at mas angkop sa rough sea conditions sa West Philippine Sea. Alam naman natin na grabe ang kondisyon ng karagatan doon, kaya malaking bagay kung steel-hulled ang mga barkong ipapadala, mas tatagal, mas kaya ang heavy seas, at mas maaasahan sa long patrol missions. Ang OCEA kasi, kilala sa paggawa ng aluminum-hulled vessels na magaan at mabilis pero hindi kasing tibay ng steel pagdating sa impact resistance at long-term exposure sa harsh environments. Kaya kung ang DOTR ay talagang naglalayong magpatrolya o mag-operate sa mas demanding maritime zones, mas logical talaga kung SOCARENAM ang pipiliin bilang shipbuilder. Bukod sa mga barko, kasama rin sa plano ng DOTR ang pagkuha ng Airbus Air Assets para mapalawak ang maritime surveillance at transport capabilities. Isa itong magandang hakbang para mas maging integrated ang sea-air coordination ng bansa, from coastal patrols to island logistics. Malaking tulong ito sa maritime security, inter-island transport, at disaster response operations.